Alexa's point of view. Habang abala ako sa computer shop ni Aling Minda, ay bigla na lamang sumulpot sa aking likuran si Inay na masama ang tingin sa akin. Alanganin akong ngumiti kay Inay. Alam ko kasi na bubungangaan na naman niya ako. Nandito ka lang pala, Alexa. Kanina pa kitang hinahanap. Kaagad niyang wika nang makalapit sa akin. Sorry, Nay. Tiningnan ko lang naman kung may message na ako galing kay Rafael. Si Rafael ay isang half Pinoy at half Italian. Nagkakilala kami sa isang dating app. 3 buwan na rin kaming magka-chatmate at nangako siya sa akin na padadalhan niya ako ng pera para makapagsimula sa bala kong maliit na karinderya. Ngunit 1 linggo nang nakakalipas ay wala pa rin akong natatanggap na message galing sa kanya. Abay, talagang umaasa ka na padadalhan ka ng lalaking yon? Hoy Alexa nga, gamitin mo nga yung utak mo na hindi puro katangahan ng laman. Wala namang masama, Inay, kung maniniwala ako eh. Kung umasa ako sa mga salitang binitawan sa akin ni Rafael. Malay mo naman, di ba? Tuparin niya. Asa ka pa. Ang maganda mong gawin, tulungan mo ko sa ihawan natin para may pambayad tayo ng renta. Hindi yung inuuna mo pa yung mga walang kwentang bagay. Napapailing na lamang ako nang iwan ni Inay sa loob ng computer shop. Nag-iwan lang ako ng message kay Rafael, saka sumunod kay Inay sa pwesto namin sa kanto. Habang abala ako sa pagbabantay ng aming ihawan, ay humahangos na dumating ang kaibigan kong si Carol. Oh, Carol, ba't humahangos ka? May humahabol ba sa'yo? Kaagad kong tanong nang makalapit siya sa akin. Wala naman, Bes. Excited lang akong ibalita sa iyo na may taga Maynila ang dumating at nagbabakasyon dito sa lugar natin. Bes, ito ng pagkakataon mo. Malay mo, isa sa kanila ang dawan mo. Kinikilig nitong kwento na ikinangiti ko na lamang. Hindi na kailangan, may Rafael na ako, no? Mahal ko siya at mahal niya rin ako. Gaga, umaasa ka talaga sa ungas na yun? Sa online mo lang siya nakilala, Alexa, pwede ba? Pero itong sinasabi ko sa'yo, nandito mismo sa lugar natin. Ito ng pagkakataon mo. Huwag mo nang palampasin pa. Sunggaban mo na agad. Napaisip akong bigla sa mga sinabi ni Carol. Tama. Pagkakataon ko na para makilalang lalaking para sa akin. Ang lalaking aahon sa amin sa mundo ng kahirapan. Kinagabihan ngayon nagtungo kaming magkaibigan sa disco bar sa may labasan, kung saan naroroon daw ang 3 lalaking mga bakasyonista. Sinadya ko talagang mag-ayos at magsuot ng maganda-gandang damit para mapansin nila kagad ako. Pagpasok pa lamang namin ng disco bar ay kaagad na nahagip ng aking mga matang isang lalaki na pagkagwapo-gwapo. Pakiramdam ko na mga sandaling yun ay napako ang tingin ko sa kanya, lalo na nang tumingin sa akin ng lalaki at magtama ang aming mga mata. Ilang segundo rin akong nawala sa aking sarili. Namalayan ko na lamang na nakalapit na pala sa akin ng lalaki. Halos tumulo ng puso ko nang magsalita siya. Hi, I'm Kirby Velasquez. And you are? Alexandra Reyes. Alexa for short. Nauutal kong sagot sa lalaki na nagpakilalang si Kirby. So, taga rito ka ba? Oo, taga rito ako. Ikaw, balita ko mga bakasyonista kayo na galing Maynila. Tama ba? Yes, nandito kami para mag-enjoy at mag-relax. Para maiba naman, nakakasawa na kasi sa Maynila. Mabait si Kirby kaya naman nahulog kagad ang loob ko sa kanya. Ipinasyal ko siya sa lugar namin at pinatikim ko rin sa kanya mga special na pagkain ng Santa Catalina. Masayang kasama si Kirby. Hindi ito nauubusan ng kwento kaya't mabilis siyang napamahal sa akin. Alam kong bakasyonista lamang si Kirby sa lugar namin. At anytime ay aalis siya iiwan ako. Ngunit anong magagawa ko kung tuluyan ng napamahal sa akin ng lalaki? Isang gabi, habang magkasama kami ni Kirby, ay nagulat na lamang ako nang magtapat siya ng pag-ibig sa akin. Mahal kita, Alexa. I know masyado akong mabilis pero anong magagawa ko sa mahal na kita. Mahal din kita, Kirby. Masaya ako dahil parehas tayo ng nararamdaman. Naiiyak kong wika sa kanya.
Nakangiti niya akong niyakap at nang kumawala siya sa pagkakayakap sa akin ay marahan niya akong pinagmasdan. Ilang sandali pa'y nagkalapit na ang aming mga mukha at katulad ng inaasahan ko ay hinalikan niya ako sa mga labi ko. Dahil sa matatamis na pangako sa akin ni Kirby, kaya't walang pag-aalinlangang ibinigay ko sa kanya ang aking sarili. Hindi lang isang beses kung hindi maraming beses. Dahil umaasa ako na sa pagbabalik niya ng Maynila ay isasama niya ako. Ngunit isang araw ay walang Kirby na nagpakita sa akin na labis kong ipinagtaka. Tinawagan ko ang cellphone niya ngunit ring lamang yun ng ring. Kaya naman kinahapunan ay nagpa siya ako na puntahan si Kirby sa hotel kung saan siya naka-check-in. Halos manghina ang buong katawan ko nang malaman mula sa information ng hotel na umalis na si Kirby kaninang umaga pa. Laylay ang balikat na umuwi ako ng bahay. Hindi ko alam kung anong gagawin. Ano nang plano mo ngayon, Bes? Hindi ko pa alam, Carol. Gusto kong magalit sa kanya ngunit umaasa ako na may maganda siyang dahilan kaya't umalis siya nang walang paalam sa akin. Garalgal kong tugon sa kaibigan ko. Paano kung iniwan ka na talaga niya dahil sawa na siya sa'yo? Dahil nakuha niya ng pagkababae mo. Hindi ako nakapagsalita sa tinurang yun ni Carol. Paano nga kung tama ito ng kutob na kaya ako iniwan ni Kirby ay dahil sawa na siya sa akin? Paano na ako? Nang mga sumunod na araw ay pilit ko pa rin tinatawagan ng numero niya hanggang sa hindi ko na ito makontak. Nangihina ako na napaupo sa sofa habang tahimik na umiiyak at nagdarasal na sana balikan ako ni Kirby. Kahit labis akong nasaktan sa ginawang pag-iwan sa akin ni Kirby ay kailangan kong maging malakas dahil may pamilya akong umaasa sa akin. Ngunit isang araw ay bigla na lamang akong hinimatay habang nagtitinda ng ihaw-ihaw. Nang magising ako'y nasa hospital na at si inay ang una kong nakita. Anong nangyari sa akin, inay? Hinimatay ka kanina habang nasa pwesto. Mabuti na lang at naisugod ka kagad dito sa ospital. Bakit po ko hinimatay? May sakit na ba ako? Nag-aalala kong tanong kay inay. Wala kang sakit, pero buntis ka. Alexa naman, bakit ka nagpabuntis sa lalaking yun, ha? Nakita ko ang galit sa mga mata ni inay na mga sandaling yun. Kahit ako man ay hindi nakapagsalita nang marinig kong buntis ako. Nagbunga ang ilang beses naming pagtatalik ni Kirby. Sorry po, inay. Hindi ko alam na aabot kami sa ganito. Umiiyak kong wika kay inay habang hawak ang isa niyang kamay. Ano nang plano mo ngayon, Alexa, ha? Saan mo hahanapin ang magaling na lalaking yun? Pupuntahan ko po siya sa Maynila, inay. Alam ko naman yung address niya roon. Tama yan, Alexa. Huwag kang papayag na hindi ka pananagutan ng hinayupak na yon. Kinabukasan nga'y bumiyahe ako patungong Maynila para puntahan si Kirby sa bahay. Gusto kong malaman niya na magkakaanak na kami. Alam kong matutuwa siya. Makalipas ang mahabang biyahe, ay sa wakas, nakarating na rin ng Maynila ang bus na sinasakyan ko. Pagkababa ng bus ay kaagad akong nagtanong sa mga taong naroroon kung papaanong pumunta sa address nila Kirby. Mabuti na lamang at mula Cubao papuntang Taguig ay hindi gaanong malayo ang naging biyahe ko. Habang sakay ng taxi ay patindi ng patindi ang kabang nadarama ko. Hindi ko alam kung para saan ang kabang yon. Makalipas ang ilang minutong biyahe ay nakarating din ako ng BGC kung saan nakatira si Kirby. Halos malula ako nang makita ang mga building na nagtataasan sa lugar nito. Nag-doorbell kagad ako at hindi naman nagtagal ay bumukas ang malaking gate na bakal. Mula doon ay lumabas ang isang babae na sa tingin ko'y katulong nila. Magandang araw po. Nandito po ba si Kirby? Ay naku, pasensya naman pero wala po dito si Sir Kirby. Kahapon pa po siya umalis patungong Amerika. Anong sabi niyo? Si Kirby? Nasa Amerika? Paglilinaw ko sa matandang babae. Opo, ma'am. At matatagalan pa siyang bumalik dito. Halos gumuho ang mundo ko ng mga sandaling yun. Hindi ko matanggap na niloko lamang ako ni Kirby. Pagkatapos niyang makuhang gusto niya sa akin,
ay basta na lamang niya akong iniwan na parang isang basahan. Ang masakit pa ron ay nabuntis pa niya ako. Umiiyak akong naglakad palayo ng bahay nila habang hindi ko alam kung anong gagawin ngayon na iniwanan na ako ni Kirby. Lakad lamang ako ng lakad. Walang direksyon kung saan ako patutungo. Parang ang buhay ko ngayon ay wala ng direksyon dahil iniwan na ako ni Kirby. Napansin kong pinagtitinginan na ako ng mga taong nakakasalubong ko dahil para na akong baliw sa itsura ko ngayon. Ngunit wala na akong pakialam sa kanila dahil isa lang ang gusto ko ngayon, ang balikan ako ni Kirby at sabihin niya sa akin na mahal niya ako, na hindi niya kayang mabuhay na malayo sa akin. Hindi pa sana ako titigil sa kalalakad kung hindi ko pa naramdaman ang pagsakit ng tiyan ko. Naupo ako sa isang bangketa at hinaplos ang manipis ko pang tiyan. Huwag kang mag-alala anak, babalikan tayo ng daddy mo dahil mahal niya tayo. Sa halip na bumalik ng probinsya, ay napagdesisyonan kong manatili muna rito sa Maynila para intayin ang pagbabalik ni Kirby. Umaasa akong babalik kagad siya ngunit 2 araw na akong pabalik-balik sa bahay nila. Ngunit walang Kirby ang bumabalik. Nauubos na rin ang perang dala ko dahil pinambayad ko sa motel na tinutuluyan ko sa ngayon. Gustuhin ko mang hintayin ang pagbabalik niya. Ay mukhang hindi ko na mahihintay pa dahil saktong pamasahin na lang ang natitirang pera ko. Malungkot akong bumalik ng probinsya. Alam ko kasing sesermon na naman ako ni inay. Pero ano bang magagawa ko Deserve ko naman na masermonan dahil hindi ko ginagamit ang utak ko. Nagpabuntis ba naman ako sa lalaking ilang araw ko palang nakikilala at tanging pangalan lang naman niya ang alam ko. Maliban doon ay wala na. Hay nako, Alexa, paano ka na ngayon yan? Paano mo pa ako matutulungan kung ganyang buntis ka? Huwag kayong mag-alala inay, habang maliit pang tiyan ko magdodoble kahit ako para may pera ako sa panganganak ko. Dapat lang, dahil kawawa naman ang bata. Kahit naman galit ako sa katanghang ginawa mo apo ko pa rin naman ang batang yan. At gusto ko paglabas niya ay kumpleto na siya sa kagamitan. Salamat inay. Salamat sa pangunawa at sorry kung sa ngayon hindi mo na matutuloy ang pagpunta ko ng Dubai. Okay lang Alexa, huwag mo nang isipin yun. Ang isipin mo ngayon ay ang pagbubuntis mo. Dahil sa suportang ipinakita ni inay, kahit papano lumakas ang aking loob at unti-unti kong nakakalimutan ang sakit na iniwan sa akin ni Kirby. Nagdoble kayod ako sa pagtatrabaho para mabilis sa makaipon ng pera. Halos wala na nga akong pahinga na labos ikinabahala ni inay. Ngunit isang umaga, nagising na lamang ako sa sobrang sakit ng tiyan ko. Napasigaw pa ako nang makitang dugo sa suot kong pajama. Diyos mio Alexa, dinudugo ka na! Tarantang saad ni inay. Ang anak ko inay, baka kung mapano siya. Naiiyak kong wika kay inay. Sinugod kagad ako ni inay sa pinakamalapit na ospital. Nagdarasal ako na sana ligtas ang anak ko. Siya na lamang ang meron ako ngayon. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi nakaligtas ang baby ko. Mahina ang kapit niya. Kaya pala madalas kong maramdaman na sumasakit ang tiyan ko. Ngunit hindi ko man lang yun pinansin. Ang akala ko kasi ay normal lang yun sa buntis na katulad ko. Pero hindi pala. Ilang linggo ko ring dinamdam ang pagkawala ng baby ko. At si Kirby ang sinisisi ko sa nangyari sa anak namin. Kung hindi niya ako iniwan, hindi sana malalaglag ang anak namin. Gustuhin ko mang sumuko sa buhay ngunit hindi pwede. Dahil may pamilya akong umaasa sa akin. Itinuloy ko na lamang ang plano ko noon na pumunta ng Dubai para magtrabaho. Nang sa ganun, mabilis akong makaipon ng pera. Hindi naging madali ang maging isang DH, lalo na't swertihan lamang sa amo. At malas mo kapag napunta ka sa among mapang-abuso. Tulad ko na pinagmalupitan ng mga amo at halos hindi napakainin. Para makasurvive, pikit mata kong tinitiis ang lahat. Alang-alang sa pamilya kong umaasa sa akin sa Pilipinas. Halos tipirin ko ang aking sarili para lamang malaki ang maipadala kong pera sa pamilya ko.
3 taon ang naging kontrata ko sa Dubai. Ngunit sa loob ng 3 taon, puro paghihirap lamang ang aking naranasan. Iisang tao lamang ang sinisisi ko sa mga nangyari sa akin. Walang iba kung hindi si Kirby. Ipinangako ko sa aking sarili na babalikan ko siya at sisingilin ko ng mahal sa kasalanan niya sa akin. Kirby's point of view. Makalipas ang 3 taon, sa wakas nakauwi na rin ako ng Pilipinas. Wala pa sana akong balak na umuwi ngunit tinawagan ako ni ate at sinabi niya sa akin na may babaeng kinahuhumalingan ng papa namin. Wala naman sanang problema yun sa amin dahil matagal ng biyudo ang papa. Ngunit ang hindi kami pabor ay ang mag-asawa ito ng halos kasing edad lang namin. Kilala ang pamilya namin sa larangan ng business. Hindi malabong pera lamang ng papa ang habol ng babaeng yun. Ngunit hindi siya magtatagumpay dahil ako makakalaban niya. Pagkababa ng eroplano ay kaagad kong tinawagan ng driver namin para alamin kung nasa parking lot na ba ito. Mabuti na lamang at kanina pa pala itong nakarating. Habang nasa biyahe ay umidlip na muna ako. Mahihinang tapik sa balikat ang nagpagising sa akin. Gising na sir, nandito na po tayo. Marahan kong iminulat ang aking mga mata at nginitian si Mang Dario. Thank you Mang Dario. Pakiakyat na lang po sa kwarto ang mga bagahe ko. Opo sir, tugon niya sa akin sabay tango. Pagpasok ng salay nakangiti akong sinalubong nila papa. Mabuti naman at nandito ka na Kirby. May makakatulong na ako para kumbinsihin ng papa na wag ituloy ang pagpapakasal niya sa babaeng yon. Kaagad na wika ni Ate Rita sa akin. Ano ka ba naman Rita? Hindi basta-bastang babae lang si Alexandra. Dahil isa siyang matinong babae at magaling sa larangan ng negosyo. Pagtatanggol ng papa sa babae nito. Kahit na papa, hindi pa rin kami sang-ayon sa relasyon nyo. Masyado siyang bata para sa inyo. May point ang Ate Rita papa. Bakit hindi na lamang kayo humanap ng babaeng kasing edad nyo? Nang sa ganun, wala kayong maririnig sa amin ni ate. Pagsang-ayon ko naman kay ate na ikinabuntong hininga ni papa. Pati ba naman ikaw Kirby? Ang akala ko pa naman ay maiintindihan mo ko dahil parehas tayong lalaki. Noong mga panahon na puro babaeng inaatupag mo, may narinig ka ba sa akin? Hindi ba't wala? Ang gusto ko lang naman ay maging masaya sa piling ng babaeng mahal ko. At si Alexandra ang nakakapagpasaya sa akin. Kaya sana naman wag niyong hadlangan ang kaligayahan ko. Sa pagkakataong yun ay nakonsensya akong bigla. Pakiramdam ko, kontrabida ako sa kaligayahan ng sarili kong ama. Tama ba talagang ginagawa natin ate na hadlangan ang kaligayahan ni papa? Oo naman Kirby. Mali na magmahal siya ng babaeng parang anak na lang niya. Ano na lang ang sasabihin ng mga taong nakakakilala sa atin na kinukonsinti natin si papa? Magtulungan tayong dalawa Kirby. Kailangan masira natin ang babaeng yun sa paningin ni papa. Nang sa ganun, wala nang kasal na maganap. Tumango na lamang ako bilang pagsang-ayon kay Ate Rita. Ibinigay sa akin ni ate ang address kung saan nakatira ang babae ni papa. Bagaman pagod ako sa biyahe, ay mas pinili kong puntahan ang address ni Alexandra para kausapin to. Nang makarating ako ng Laguna sa bahay ni Alexandra, ay wala akong sinayang na sandali. Kaagad akong nag-doorbell at hindi naman nagtagal ay bumukas ang gate. Lumabas ang isang matandang babae na sa tingin ko'y katulong doon. Nandito ba si Alexandra? Opo, nasa taas po si ma'am. Sino ba kayo? Magalang niyang tanong sa akin. Pakisabi sa amo mo, gusto siyang makausap ng anak ni Juancho Velasquez. Tugon ko sa matandang babae. Kaagad na tumalima ang katulong habang ako naman naiwan sa labas ng gate. Hindi na ako nag-aksaya pang pumasok sa loob ng bahay ng babae dahil hindi naman ako magtatagal. At ang isa pa, di naman kami close. Hinahanap mo raw ako? Napalingon akong bigla nang marinig ang isang boses babae sa likuran ko. Ngunit gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makilala kong babae. Alexa? Sambit ko sa pangalan ng babae. Wow! Natatandaan mo pa pala ako, Kirby. Yeah, ako nga Kirby. Nagulat ka ba ha?
Kung ganon, ikaw ang Alexandra na girlfriend ng papa ko? Yes, my dear. Na-surprised ka ba, Nakangiti niyang sagot sa akin, bagamat may nakikita akong galit sa likod ng mga ngiting yon. Anong ginagawa mo, Alexa? Gumaganti ka ba at ang papa kong ginagamit mo para makaganti sa akin? Galit kong tanong sa kanya. Wow! Bravo, Kirby! Ang talino mo! Hindi ko inaasahan na may isip mo yan. Ang alam ko kasi puro babae lang ang laman dyan sa maliit mong utak. Kung ano man ang naging kasalanan ko sa'yo, matagal ko nang pinagsisihan yun. Kung gusto mong gumanti, pues akong gantihan mo. Wag ang papa ko. Diretsahan kong wika kay Alexa dahil alam ko naman na iyon ang pakay niya. Kaya siya pumasok sa buhay ng papa ko. Mahina itong tumawa saka lumapit sa kinatatayuan ko. Sa gulat ko ay sinampal niya ako na mag-asawang sampal. Alexa's point of view. Muling nanumbalik ang lahat ng sakit sa akin nang makita kong muli si Kirby. Si Kirby na naging dahilan ng pagdurusa ko sa buhay. At pati ang kawawang sanggol na damay sa pagiging makasarili nito. Sinampal ko siya na mag-asawang sampal ngunit hindi pa yun sapat. Gusto kong paghigantahan siya at maramdaman ang lahat ng sakit na ipinaramdam niya sa akin. Mas masarap gumanti, Kirby, kung isa sa pamilya mo ang paghihigantihan ko. Ang papa mo ang unang lumapit sa akin, kaya pasensyahan na lamang tayo. Makakaalis ka na kahit anong sabihin mo. Hindi ako uurong sa kasal namin ng papa mo. Matapang kong tugon sa kanya. Huwag mo akong susubukan, Alexa. Hindi mo ako kilala at hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Sige, gusto mong pumasok sa pamilya namin? Gawin mo nang makita mo ang galit ko. Mabilis niya akong tinalikuran habang ako naman ay nanginginig sa sobrang galit sa kanya. Humanda ka, Kirby. Parating na ang bagyong Alexa na magpapalasap sa iyo ng sakit. Bulong ko sa aking isipan habang nakakuyom ang dalawa kong kamao. Itinuloy ko ang plano kong pakikipaglapit kay Juancho. Ginawa kong lahat para mabilis na makapasok sa bahay nila. Hindi pa man kami kinakasalay, hiniling ko na kagad sa kanya na tumira sa bahay nila para makilala ko ang mga anak nito. Ang akala ko hindi papayag si Juancho sa gusto ko, ngunit ganoon na lamang ang tuwa ko nang pumayag siya. Naisip ko na umaayon talaga sa akin ang pagkakataon. Kinabukasan nga'y pinasundo niya ako sa driver niya. Nang maisakay lahat ni Mang Dario sa sasakyan ng mga gamit ko, ay kaagad na kaming umalis. Dahil sa araw ng linggo't maaga pa, kaya't walang gaanong traffic. Bukod dun ay sa shortcut kami dumaan. Hindi nagtagal ay narating namin ang mansyon ng mga Velasquez. Ang laki na ng ipinagbago nito kumpara nung una akong pumunta rito. Mas lalo itong lumakit gumanda. Patunay lamang kung gaanong kayaman ang pamilya ni Juancho. Pinagbuksan ako ng pintuan ni Mang Dario at inalalayang makababa ng kotse. Iginiya niya akong papasok sa bahay. Hindi pa man kami tuluyang nakakapasok sa malaking bahay ay bigla na lamang sumulpot sa aming harapan si Kirby na nakangisi sa akin. Anong ibig sabihin nito? Don't tell me na dito ka natitira? O bakit? Ayaw mo ba? Relax, Kirby. Wala naman akong gagawing ikakagalit mo sa akin eh. Basta't matuto kang igalang ako dahil hindi magtatagal. Magiging stepmother mo na ako. Nang uuyam kong wika sa kanya. Kahit kailan, hindi kita matatanggap bilang pangalawa kong ina. Bakit naman? Dahil ba sa nakaraan natin? Sa bagay, awkward nga namang tignan ang dati mong girlfriend. Ngayon ay magiging future stepmother mo na. Don't worry, Kirby. Wala namang makakaalam sa nakaraan nating dalawa. Kaya safe ang sikreto natin. Okay? Akmang lalagpasan ko na sana siya nang bigla niya na lamang akong hapitin sa bewang. Dahilan para magkalapit ang mga katawan namin. Gusto mong tumira dito sa bahay namin? Go ahead, Alexa. Pero hindi ko maipapangako na magiging maganda ang pakikitungo ko sa'yo. Okay lang, Kirby. Wala rin naman akong balak na makipagplastikan sa'yo eh.
Nandito ako para kay Juancho, hindi para sa'yo. Ubod ng lakas ko siyang itinulak at tinignan ng masama. Nang marating ko ang living room ay nandun na si Juancho. Nakangiti niya akong sinalubong at pinaupo sa katabi nitong upuan. Inutusan nito ang mga katulong na iakyat na sa guest room ang mga gamit ko. May gusto lang sana akong ipakiusap sa'yo, Alexa. Sana mapagbigyan mo ko. Oo naman, Juancho. Ano ba yun? Ikaw na sanang bahalang magpapasensya sa mga anak ko. Lalong-lalo na kay Kirby. Mabait naman ang mga anak ko. At alam kong balang araw ay makakasundo mo rin sila. Walang problema, Juancho. Naiintindihan ko naman sila kung saan sila nanggagaling. Ako nang bahala. Gagawin kong lahat para makuha ang loob ng mga anak mo. Thank you, Alexa. Hindi ako nagkamali ng babaeng minahal. Ninitian ko na lamang si Juancho habang nakatingin sa mukha ni Kirby na hindi maipinta sa sobrang dilim. Sinamahan ako ni Manang Rosario sa guest room. Halos malula ako sa sobrang laki noon. Kapag may kailangan kayo, ma'am, nandyan po ang telepono. Tawagan lamang ninyo po ako. Salamat po, Manang Rosario. Pero sa ngayon ay wala naman. Siguro magpapahinga na lamang ako. Medyo napagod po kasi ako sa biyahe. O sige po, ma'am. Gigisingin na lamang kita kapag kakain na kayo ng dinner. Tumango na lamang ako kay Manang Rosario bilang tugon. Habang nakaupo ako, ay bigla na lamang bumukas ang pintuan. Ang akala ko'y si Manang Rosario ang pumasok ngunit hindi pala. Anong ginagawa mo rito? Ba't ka pumasok? Galit kong tanong kay Kirby. Bahay namin to. Kahit na anong oras pwede akong pumasok. So, nagustuhan mo ba ang kwarto mo? Pagod ako sa biyahe, Kirby. Wala akong oras na makipagtalo sa'yo. Lumabas ka na. Gusto ko magpahinga. Pagtataboy ko sa kanya ngunit sa halip na sundin niya ang sinabi ko, ay naglakad siyang papalapit sa akin at naupo sa tabi ko. Hindi ka pa rin nagbabago, Alexa. Maganda ka pa rin gaya ng una kitang nakita sa disco bar. Alam mo ba na may mga moments akong namimiss na kasama ka? Napaigtad na lamang ako nang gagapin niya ang isa kong kamay at dalhin sa kanyang mga labi. Bigla akong nakuryente nang halikan niya ang kamay ko. Please, Kirby. Lumabas ka na bago ka pa makita dito ni Juancho. Mariin kong pagtataboy sa kanya ngunit sa gulat ko. Hinila niya ako. Dahilan para mapahiga ako sa kama habang nakaibabaw sa kanya. Amoy na amoy ko ang mabangong hininga ni Kirby na tumatama sa aking mukha. Alexa. Mahina niyang tawag sa pangalan ko. Titig na titig siya sa mga labi kong nakaawang. Bitawan mo nga ako, Kirby. Wika ako sa kanya ngunit mas lalo lamang niya akong niyakap. Nagtatanaw ang mga mata kong tumingin sa kanya. Ayoko, Alexa. Alam mo ba kung anong gusto kong gawin ngayon sa'yo? Please, Kirby. Huwag mo nang ipaalala pa sa akin ang nakaraan natin dahil matagal nang tapos yun. At ikaw ang tumapos nun nang iwan mo ko. Alam kong nagkamali ako, Alexa. Mali na iniwang kita. Pero nandito na ako ngayon para itama ang mga pagkakamaling nagawa ko. Bigyan mo lamang ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, babawi ako. Gagawin kong lahat para mapatawad mo ako at mahalin mo ako ulit. Huli ng lahat, Kirby. Sinira mo ng tiwala ko sa'yo. At kahit kailan, hindi na maibabalik ang pagmamahal ko sa'yo. Dahil puro galit na lang ang nararamdaman ko para sa'yo. Naiintindihan kita. Pero sana naman hayaan mo kong ipakita sa'yo na nagbago na ako. Nakarapat dapat na ako sa pagmamahal mo. I'm sorry, Kirby, pero hindi na pwede. Ikakasal na ako kay Juancho na ama mo. Pinilit kong makawala sa pagkakayakap niya sa akin. Ngunit mainit na mga labi niyang naramdaman ko sa aking mga labi. Sa gulat ko'y nasampal ko siyang bigla. Ngunit hindi ko inaasahan ang susunod na gagawin ni Kirby. Marahas niya akong siniil ng halik sa mga labi at ramdam ko sa mga halik niya ang pananabik. Ayoko mang tugunin ang mga halik na yun sa akin ni Kirby. Ngunit waring may sariling isip ang mga labi ko na basta na lamang tumugon dito. Namalayan ko na lamang ang aking sarili na tinutugon na ang mga halik ni Kirby. Dahil doon ay nagkapalit na kami ng pwesto.
Siya na ngayon ang nakaibabaw sa akin. Naramdaman ko na lamang ang isa niyang palad na masuyong humahaplos sa aking katawan na nagdudulot ng matinding init sa akin. Pinakawalan ni Kirby ang mga labi ko habang titig na titig sa mukha ko. I missed you so much, Alexa. Gusto kong maramdaman ang init ng iyong katawan. Mahina niyang wika sa akin. Kirby! Tanging nasambit ko na lamang. Muli niya akong siniil ng halik. Ngunit sa pagkakataong yun ay banayad na ginagawad niyang mga halik sa akin. Gusto ko siyang pigilan pero ayaw nang makisama ng katawan ko. Impokrita ako kung sasabihin kong hindi ko na-miss sa mga halik at haplos niya sa akin. Wala na akong nagawa kung hindi ang magpatianod na lamang sa gusto ng mga katawan namin. Namalayan ko na lamang na nahubad na ni Kirby ang suot kong dress at malaya niya ng pinagmamasdan ng kahubaran ko. Nakita ko sa mga mata niya ang matinding pagnanasa at aaminin ko sa sarili ko na iisa lamang ang gusto naming mangyari ng mga sandaling yon. Pinaliguan niya ng maliliit na halik ang buong katawan ko hanggang sa marating niya ang pribadong parte ng pagkatao ko na siya lamang ang nakakita noon. Pakiramdam ko ng mga sandaling yun ay nablangko na ang aking isipan dahil sa wala akong ibang gustong mangyari kung hindi matuloy ang magaganap sa aming dalawa ni Kirby. Oo, galit na galit ako sa kanya. Ngunit hindi ko naman kayang pigilan ang isinisigaw ng katawan ko. Sa bilis ng pangyayari ay namalayan ko na lamang na tuluyan ng nahubad ni Kirby ang natitira kong saprot sa katawan. Muli niyang inangkin ang mga labi ko na kaagad ko namang tinugon. Makalipas ang ilang minuto ay tagumpay nang napag-isa ni Kirby ang mga katawan namin. Lalo na nang sabay naming marating ang rurok ng kaligayahan. Bago siya umalis sa ibabaw ko ay may ibinulong pa ito sa akin. Ewan ko kung tama bang narinig ko o nabingi lamang ako. Lumabas ka na, Kirby, bago ka pa makita rito ni Juancho. Pagtataboy kong muli sa kanya. Mabilis niyang dinampot ang mga damit na nagkalat sa sahig at walang pakialam na nagbihis sa harapan ko. Sa bagay, bakit naman tumahihiya sa akin eh? Ilang beses nang may nangyari sa aming dalawa. At ngayon, katatapos lang naming pagsaluhan ng init ng aming mga katawan. Nang matapos itong magbihis ay sa kanya ako hinarap. Alam kong mahal mo pa rin ako, Alexa. Dahil hindi ka papayag na may mangyari sa atin kung wala ng pagmamahal dyan sa puso mo para sa akin. Huwag kang assuming, Kirby. Oo, may nangyari nga sa ating dalawa. Pero hindi ibig sabihin nun mahal pa rin kita. No, Alexa. Hindi ako tanga para hindi maramdaman ang pangungulila mo sa akin. Lalo na sa mga halik at yakap mo sa akin. Sa ngayon ay hindi kita pipilitin na aminin sa akin ang tunay mong nararamdaman. Pero ito lang masasabi ko sa iyo. Gagawin kong lahat para bumalik ka sa akin. Huwag ka nang mag-aksaya pa ng panahon dahil kahit na anong gawin mo, hindi na maibabalik pa ang dating tayo. Nang makalabas ang kwarto si Kirby ay dali-dali ko nang inilak ang pintuan, saka nagtuloy ng banyo. Wala sa sariling napatingin ako sa malaking salaming naroroon. Pinagmasdan kong hubad kong katawan. Nakita ko mga bakas ng halik ni Kirby sa katawan ko. Hindi ko na namalayan na tumutulo na pala ang aking mga luha. Naiinis ako sa aking sarili dahil pinagkanulo ako nito. Pero pinapangako ko na ito na ang huling beses na may mangyayari sa aming dalawa ni Kirby. Hindi ako nandito sa bahay nila para namnamin ang mga sandaling kasama si Kirby. Nandito ako para maghigante at iparamdam sa kanya ang lahat ng sakit na ipinaramdam niya sa akin. Matagal akong nagbabad sa bathtub. Gusto kong mawala ang mga iniwang bakas sa akin ni Kirby. Halos 2 oras rin akong nanatili sa bathtub. Nang maramdaman kong kalmado na ako, ay saka lamang ako nagbanlaw. Katatapos ko lamang magbihis nang makarinig ng mahihinang mga katok sa pintuan. Nang buksan ko ay si Manang Rosario pala. Ma'am, pinabababa na ho kayo ni Sir Juancho. Kakain na raw ho kayo. Imporma sa akin ni Manang Rosario. O sige po, pakisabi bababa na po ako. Salamat. Inayos ko lamang saglit ang sarili ko at nang masiguro kong maganda na ako sa paningin ng lahat, ay saka ako nagpa siyang bumaba
at magtungo ng dining area. Nang makita ko ni Juancho ay tumayo ito para ipaghila ko ng upuan sa tabi nito. Nang tignan ko si Kirby, ay nakita kong titig na naman siya sa akin. Tahimik lamang kaming kumakain ngunit nawala ang katahimikan yun nang sumulpot bigla si Rita. Masamang tingin ang ipinukol niya sa akin, ngunit wala akong pakialam sa kanya. Bahala siyang manggalaiti sa galit sa akin. Alam mo ba, Papa, na nabuntis pala itong si Alexa? At sa kasamaang palad, nalaglag ang baby niya. Anong sabi mo, ate? Nabuntis si Alexa? At nalaglag ang baby niya? Pag-uulit naman ni Kirby sa sinabi ni Rita. Yes, Kirby. At mukhang wala siyang balak na sabihin kay Papang tungkol sa bagay na ito. Ano, Papa? Itutuloy mo pa bang pagpapakasal sa babaeng yan? Shut up! Alam kong tungkol sa bagay na yan. Pero pinili ko na wag nang banggitin pa sa inyo. Kaya sana wag niyong gawing big deal yon. Paano hindi namin gagawing big deal? Ngayon pa lang niloloko na kayo ng babaeng yan. Anong gusto mo, ha, Papa? Lolokohin ka ng tuluyan ng babaeng yan hanggang sa malimasan niya ang lahat ng mga kayamanan natin? I said shut up! Alam kong ginagawa ko at bilang ama niyo, ako pa rin ang masusunod sa pamamahay na ito. Galit na tugon ni Juancho sa anak niyang si Rita. Padabog na tumayo si Juancho saka ako inakay palabas ng dining room. Napansin ko pang masamang tingin sa akin ni Rita, habang si Kirby naman ay tahimik lang na kumakain. Dinala ko ni Juancho sa balkonahe. Tahimik lamang kaming nakatayo habang nakatanaw sa malayo. May gusto sana akong itanong sa iyo, Juancho. Sana wag kang magagalit sa akin. Totoo bang alam mong tungkol sa baby ko na nalaglag o pinagtakpan mo lang ako kay Rita? Hindi na mahalaga kung alin sa dalawang sagot ko. Ang mahalaga, mabuti kang tao, Alexa, at mapagmahal ka sa pamilya mo. Dahil dyan sa mga katangian mo ay mas lalo mo kong pinahanga. Masaya ako na balang araw magiging parte ka ng pamilyang ito. Salamat. Salamat sa mga kabutihang ipinapakita mo sa akin. Ramdam kong totoong pagmamahal sa akin ni Juancho. Kaya't naisip ko na unfair naman kung siyang paghihigantihan ko sa kasalanan ng anak niya. Magdamag kong pinag-isipang mabuti ang mga hakbang na gagawin ko. Buo ng pasya ko na pag-aralang mahalin si Juancho at hindi na idamay sa galit ko sa anak niya. Kinabukasan ay niyaya ko si Carol na lumabas. Nang sa ganun ay may mapagsabihan ako ng mga desisyon ko sa buhay. Maging ang nangyari sa amin ni Kirby. Ano? May nangyari sa inyo ni Kirby? Hindi ba galit ka sa kanya pero bakit pinapasok mo pa rin siya dyan sa ano mo? Sunod-sunod nitong tanong sa akin. Hindi ko rin alam, Carol eh. Bastang malinaw lang sa akin ng time na yon, hindi ko kayang pigilan ang sinisigaw ng katawan ko. Sinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko namiss ang pag-iisa ng mga katawan namin ni Kirby. Diyos mio, Marimar! Isa lang ang ibig sabihin yan, Bes. Mahal mo pa rin hanggang ngayon si Kirby. Ano kaya kung patawarin mo na lang siya, tapos mag-aminan kayo ng totoong feelings nyo sa isa't isa para matapos ng lahat? Malalim akong napabuntong hininga. Kung ganun lang sana kadali ay baka matagal ko nang ginawa. Ang kaso hindi. Nang dahil sa pagmamahal ko kay Kirby kaya't nasira ang buhay ko. Nang dahil sa kanya ay may sanggol na nadamay. Huli na ang lahat, Carol. Hindi na maibabalik pang nakaraan. Kung hindi sana niya ako iniwan na parang basahan, baka wala ako sa sitwasyong to. Buo na ang desisyon kong pag-aralan kong mahalin si Juancho dahil sa mabuti siyang tao at alam ko na magiging maganda ang buhay ko sa kanya. Nandun na tayo, Bes. Pero hindi ba awkward na ang tatay ng ex mong magiging asawa mo? Tapos ito pa ha, makakasama niyo siya sa mansyon na yun si Kirby. Araw-araw kayong magkikita at… Pagkatapos ng kasal namin ni Juancho, sasabihin ko sa kanya na sa Amerika na kami manirahan para malayo na kami kay Kirby. Nang sa ganun hindi siya makagulo sa relasyon namin. Kirby's point of view. Simula nang malaman ko kay Ate Rita na nabuntis si Alexa, hindi na ako matahimik. Ang daming mga katanungan ang naglalaro sa aking isipan. Na tanging si Alexa lamang ang makakasagot sa akin.
Kinagabihan ay palihim akong nagtungo sa guest room para kausapin siya. May ihinang mga katok ang ginawa ko hanggang sa pagbuksan niya ako ng pintuan. Pwede ba kitang makausap kahit sandali lang? Masyado ng gabi, Kirby. At saka ano pa bang pag-uusapan natin, ha? Mataray na tugon niya sa akin. Tungkol sa pagbubuntis mo noon. Gusto ko lang malaman mula sa'yo kung ako bang ama. Bakit pa ba, Kirby, matagal ng panahon nang nakalipas? O sige, ipagpalagay natin na ikaw nga ang ama ng anak ko. Pero ang tanong, nasaan ka ng mga panahong lugmok na lugmok ako? Hindi ba't wala? Kasi nga iniwan mo ako na parang basahan. Pagkatapos mong makuha ang gusto mo sa akin. So sa tono ng pananalita mo parang sinasabi mo na, ako nga ang ama ng anak mo. Bakit hindi mo siya iningatan, Alexa? Bakit hinayaan mong mawala ang anak natin? Hindi ko napigilan ang aking sarili na mapagtaasan siya ng boses. Nagulat na lamang ako ng isang malakas na sampal ang natanggap ko galing kay Alexa. Ang kapal-kapal ng mukha mong sabihin sa akin yan, Kirby. Pagkatapos mo kong iwan, ikaw pang may ganang magsabi niyan sa akin. Gusto mong malaman ang tunay na dahilan kung bakit nawala ang anak natin? Dahil yun sa'yo, Kirby. Dahil iniwan mo ako. Alam mo ba na pinuntahan kita rito sa bahay niyo para sabihin sa'yong buntis ako? Pero nung napala ko, wala. Dahil nakaalis ka na patungong ibang bansa. Ilang araw akong pabalik-balik dito sa bahay niyo at nagbabaka sakaling bumalik ka na. Pero walang Kirbing bumalik. Makasarili ka, Kirby. Sarili mo lang iniisip mo. Hindi mo iniisip ang nararamdaman ko. Nang bumalik ako ng probinsya, nagdoble kahit ako para makaipon ng pera para sa panganganak ko. Kahit na may karamdaman ako sa aking katawan, hindi ko yun iniinda. Halos wala akong pahinga sa pagtatrabaho. Hanggang sa isang araw dinugo ako at hindi nakaligtas ang anak natin. Ilang buwan kong pinagluksa ang pagkawala niya. Masakit para sa akin dahil hindi ko man lang nasilayan ang anak ko. Nang makabangon ako sa pagkakalugmok, pumunta ako ng Dubai para makipagsapalaran. Pero maalas na naman ako. Napunta ako sa among mapang-abuso. 3 taon kong tiniis ang pang-abuso nila sa akin. 3 taon na puro paghihirap ang naranasan ko sa kanila. Tapos babalik ka ngayon at ikaw pang may ganang magalit sa akin? Ang sama-sama mo, Kirby. Wala kang karapatan na magalit sa akin. At least ako may ginawa ko para sa anak natin. Ikaw anong ginawa mo? Wala dahil makasarili kang tao. Halos madurog ang puso ko nang marinig galing sa kanya ang mga paghihirap na pinagdaanan niya sa buhay. Tama si Alexa. Wala akong karapatan na magalit sa kanya dahil makasarili akong tao. Sarili ko lamang iniisip ko. Akmang yayakapin ko sana si Alexa na hilam na mga luha ang mga mata. Ngunit tinabig niya lamang ako. Ngayong alam mo na yung totoo. Siguro naman lulubayan mo na ako. Sana ito nang huling beses na kakausapin mo ko. At sana matuto ka ng igalang ako bilang pangalawa mong ina. Wala akong nagawa ng pagsaraduhan niya ako ng pintuan. Naiwan ako sa labas na puno ng pagsisisi. Sising-sisi ako sa mga nagawa kong pagkakamali sa buhay. Nang dahil sa akin namatay ang anak namin ni Alexa. Nang dahil sa akin, sobra-sobrang paghihirap ang naranasan niya. Naisip ko na panahon na para bumawi sa kanya. At kung si Papang makakapagpasaya sa kanya, sino ba ako para hadlangan sila? Panahon na para maranasan naman ni Alexa ang maging masaya. At ayokong ipagdamot yun sa kanya. Mahirap man para sa akin pinilit ko na lamang nakalimutan ang nararamdaman ko para kay Alexa. Tulad ng ipinangako ko sa aking sarili, pakikitunguhan ko siya ng maayos. Hindi man kami nag-uusap pero alam ko na kahit papaano may nagawa na akong tama. Isang gabi, niyaya ako na pumunta ng bar ang kaibigan kong si Ramon. Gusto kong mag-relax at kalimutan ang mga problemang kinakaharap. So ano ng plano mo ngayon, bro? Ang plano ko, pagkatapos ng kasal nila Papa, babalik na ako ng Amerika. Baka doon na rin ako manirahan for good. Mabuti na to para malayo kami sa isa't isa ni Alexa. Nang sa ganun ay mabalis ko siyang makalimutan. Mahal na mahal mo talaga siya, bro, no? Malungkot lang kasi hindi kayo nagkatuluyan.
At ang masaklap pa, papa mong makakatuluyan niya. Yeah bro, ni sa panaginip hindi yan sumagi sa aking isipan. Akala ko pagbalik ko rito, may babalikan pa ako ngunit wala na pala. Masakit man pero kailangan kong tanggapin na hindi para sa akin si Alexa. Kung hindi para siya sa aking ama. Kahit papaano masaya na rin ako. Alam kong nasa mabuti siyang mga kamay. Malungkot kong wika sa kaibigan ko. Huwag ka mag-alala bro, marami pa namang mga babae rito sa mundo. Tsak na balang araw, makikilala mo rin ang babaeng para sa'yo. Tanging ngiti lamang naisagot ko kay Ramon, saka nilagok ang hawak kong beer. Kinabukasan ay masinsinan ko ng kinausap si Papa para formal na magpaalam sa kanya. Bakit naman anak? Ang akala ko ba kaya ka umuwi rito ay para makasama ako at ang ate Rita mo? Totoo yan Papa pero napag-isip-isip ko kasi na masaya ako sa Amerika kesa dito sa atin. Huwag na ho kayong magtampo. Palagi ko naman kayong tatawagan para kamustahin. Bueno, kung yan talagang desisyon mo, wala na akong magagawa kung hindi payagan ka. Mahal na mahal kita anak at gusto kong maging masaya ka sa tatahakin mong landas. Mahigpit kong niyakap si Papa at nagpasalamat ako sa Diyos na nagkaroon ako ng isang amang mabait. Alexa's point of view. Nakaramdam ako ng lungkot nang marinig ko ang usapan ng mag-amang Juancho at Kirby. Babalik na pala siya ng Amerika at doon naman ninirahan. May parte ng pagkatao kong masaya ngunit may parte pa rin na malungkot. Hindi ko na makikita pa kahit kailan si Kirby. Sa bagay, mas maganda na nga ito para pareho na kaming matahimik at makapag-move on. Nang sumunod na linggo ay inumpisahan ng paghahanda para sa aming kasal. Ewan ko ba pero wala akong excitement na makapa sa aking dibdib. Isang araw ay dumating sa bahay si inay na labis kong ikinatuwa. Ilang linggo na rin kasing nakakalipas simula nang tumira ako dito sa bahay ni Juancho. Mabuti naman inay at dinalaw niyo ako rito. Kahapon pa nga sana ako kaso sobrang busy ko naman sa restaurant kaya't hindi natuloy. Masaya ako anak para sa'yo. Sa wakas ay matutuloy ng pangarap mong maikasal. Hindi ko alam inay pero wala po akong makapangtuwa sa aking dibdib Bagkus ay agam-agam lang nararamdaman ko. Anong ibig mong sabihin? Malalim akong napabuntong hininga bago tumingin kay inay. Umusod siya sa akin at kinuhang isa kong kamay at dinala sa aking dibdib. Habang maaga pa Alexa, ay pakiramdaman mong mabuti ang iyong puso. Kung buo ba ang loob mo na magpakasal kay Juancho o naaawa ka lamang sa kanya? Hindi madali ang buhay mag-aasawa, kaya dapat sigurado handa ka sa iyong papasukin. Kung sa tingin mo mahal mo siya edi ituloy mo ang pagpapakasal sa kanya. Pero kung hindi naman, sabihin mo kagad sa kanya habang maaga pa. Mabait si Juancho, kaya't alam ko na maiintindihan ka niya. Basta't magpakatotoo ka lamang sa iyong sarili. Salamat po inay. Hayaan niyo't pag-iisipan kong mabuti ang magiging desisyon ko. Anak kita Alexa. At bilang ina mo, tungkulin kong itama ka sa mga maling desisyon mo sa buhay. Gusto kitang makitang masaya sa piling ng lalaking tunay mong minamahal. Hindi ko na nga napigilan pa ang aking sarili na umiyak sa balikat ni inay. Hinayaan na lamang akong umiyak ng umiyak hanggang sa kumalma ako. Nakatulong sa akin ang pag-uusap namin ni inay. Kahit papano'y naliwanagan ang aking isipan. Hindi basta-basta ang pag-aasawa, kaya't kailangang pag-isipang mabuti. Mahirap magkamali, lalo na kung puso ang makakalaban natin. Habang nagkakape ako sa garden ay nilapitan ako ni Rita. Ang akala ko, aawayin na naman niya ako pero hindi nangyari. Bagkus ay humingi siya sa akin ng tawad. I know Alexa na hindi naging maganda ang pakikitungo ko sa'yo. Pero hindi mo naman ako masisisi, hindi ba? Isa akong anak na nagmamalasakit sa aking ama. At ayokong maloko siya ng ibang tao. Hindi mo kailangang magpaliwanag sa akin, Rita. Naiintindihan kita. Kung sakali man na magkapalit tayo ng katayuan, baka gagawin ko rin ang ginawa mo. Tayong mga anak, iisa lamang ang gusto natin. Ang maging masayang mga magulang natin, kaya't naiintindihan kita.
Thank you, Alexa. Nandito ako para mag-sorry at sabihin sa'yo na hindi ko natututulan ang pagpapakasal niyo ni Papa. Napag-aaralan na kitang tanggapin bilang stepmother mo. Masaya ako't sa wakas ay natanggap mo rin ako bilang parte ng pamilya niyo. Sa totoo lang mahirap, lalo na't mas matanda ako sa'yo ng ilang taon. Pero kaya naman siguro. Medyo weird lang tignan. Sabay pa kaming nagkatawa ng dalawa ni Rita. Masaya ako dahil okay na kaming dalawa at tanggap niya na ako sa kanilang pamilya. Nang iwan ako sa garden ni Rita ay siya namang paglapit sa akin ni Kirby. Ilang taon ko rin siyang hindi nakita. Sa penthouse na kasi ito naglalagi nitong mga nakaraang araw. Pakiramdam ko nga iniiwasan niya na ako. Sa bagay, mas mainam na yon at isa pa. Yun naman talaga ang gusto ko. Nakita ko nakausap mo kanina si ate. At sa tingin ko okay na kayong dalawa, tama ba ako? Oo, humingi siya sa akin ng tawad. Sinabi niya sa akin na tanggap niya na ako bilang stepmother niyo. Mabuti kung ganun. At least wala nang magiging problema sa pagpapakasal niyo ni Papa. Masaya ako para sa'yo, Alexa, dahil nahanap mo kay Papa ang tunay na kaligayahan. Salamat. Siya nga pala, Alexa, after ng wedding niyo ni Papa, aalis na ako patungong Amerika. Mabutit nagkausap tayo ngayon. Una sa lahat, gusto kong humingi ng tawad sa'yo sa lahat-lahat ng mga kasalanan ko. Hindi ko naman hinihiling na patawarin mo ko ngayon, pero sana balang araw mapatawad mo rin ako. Kalimutan na natin ang mga nangyari noon. Siguro may dahilan ng Diyos at saka hindi naman niya tayo bibigyan ng problema kung hindi natin kayang lagpasan. Yeah, you're right. Pero nakakapanghinayang pa rin, Alexa. Pero okay lang. At least ngayon masaya ka na. Mahal na mahal ka ng Papa ko, kaya sana mahalin mo rin siya ng higit pa sa pagmamahal na ibinibigay niya sa'yo. So paano? Akit na ako sa taas ha. Kailangan ko pa kasi mag-impake ng mga gamit ko. Sure, go ahead. Hindi ko namalayan ang pagtulo ng aking mga luha. Hindi ko alam kung para saan ang mga luhang yun. Makalipas ang ilang araw ay dumating rin ang araw ng aming kasal ni Juancho. 9:00 ang umpisa ng kasal kaya't maaga pa lamang ay nasa simbahan na sila. Habang inaayusan ako ng makeup artist na kinuha ni Juancho, ay lumilipad naman ang aking isipan. Sa totoo lang ay halos wala akong tulog kagabi. Hindi ako dalawin ng antok hanggang sa mag-umaga. Ma'am, okay ka lang po ba? Tanong sa akin ng bakla. Siguro'y napapansin niya na wala ako sa sarili. Oo, okay lang ako. Siguro excited lang ako kaya ganito. Pagsisinungaling ko sa bakla. Parang hindi naman, ma'am. Alam mo, ma'am, kung napipilitan ka lang magpakasal, abay ngayon pa lang sabihin mo na para hindi umasa sa wala ang groom. Sunod-sunod na paghinga ang ginawa ko. Sa bagay ay may point ang baklang to. Pero hindi pwede. Ayokong masaktan si Juancho at mapahiya sa maraming tao ng dahil lamang sa akin. Mabait sa akin si Juancho at ang buong pamilya nila. Kaya't hanggat maaari ay ayoko silang saktan. Lalo na si Juancho. Nang matapos akong ayusan ng makeup artist, ay siya namang pagpasok ni Mang Dario. Sinabi nito sa akin na aalis na kami. Habang nasa biyahe papalapit ako sa simbahan, ay abot-abot ang kabang nadarama ko. Sa totoo lang ay gustong-gusto ko nang ipahinto ang sasakyan kay Mang Dario at bumaba, pero hindi ko naman magawa. Nananaig pa rin sa akin ang kabutihang pinakita ni Juancho. Taimtim akong nagdarasal at humihingi ng sign sa kalangitan kung dapat ko pa nga bang ituloy ang pagpapakasal o hindi, pero walang sign na lumabas. Makalipas ang ilang minuto naming biyahe, ay narito na kami ngayon sa tapat ng simbahan kung saan gaganapin ang aming kasal. Pinagbuksan ako ng pintuan ni Mang Dario at inalalayang makababa ng kotse. Habang naglalakad papasok ng simbahan ay hinahanap ng aking mga mata si Kirby, ngunit hindi ko siya makita. Ang alam ko ay nauna itong umalis sa akin pero ba't hindi ko siya makita siya nga ang best man ni Juancho. Pumailan lang sa buong simbahan ang isang napakagandang awitin. Hindi ko alam na paborito pala kami ni Juancho ng kantang to. Kahit papano'y napangiti ako dahil parehas kami ng paboritong kanta.
Nag-umpisa na akong maglakad papalapit sa kinaroroonan ni Juancho. Ngunit hindi ko talaga makita si Kirby sa mga taong nandoon. Kirby's point of view. Bago ako pumunta ng simbahan ay dumaan muna ako sa puntod ng mama. Gusto kong magpaalam sa kanya na matatagalan na naman ako bago ulit siya madalaw. Malapit na sana ako ng simbahan nang bigla na lamang may isang sasakyan ang humarang sa gitna ng daanan ko. Mula sa kotse bumaba ang 3 lalaking nakasuot ng itim na bonet at sapilitan akong pinalabas ng kotse. Gustuhin ko mang labanan sila, hindi pwede. May mga baril kasi silang dala. Alam ko na hindi nila ako sasantuhin. Pinapasok nila ako sa loob ng van at may inabot sila sa akin ng mga damit. Ano to? Turo ko sa mga damit panlalaki. Isuot mo. Utos sa akin ng isang lalaki. Hindi mo ba nakikita na may suot na ako? At isa pa, sino ba kayo? Anong kailangan nyo sa akin? Wala kaming kailangan sa'yo. Napag-utusan lang kami ni boss. Isuot mo na yan para makaalis na tayo. Wala akong nagawa kung hindi ang isuot ang itim na tuxedo na pinatungan ng puting long sleeves. Pakiramdam ko tuloy ay para na akong ikakasal sa suot ko ngayon. Nang makita nilang tapos na ako ay saka pinaandar ng driver ang van. Habang ako naman ay tahimik lamang na nakatanaw sa labas ng bintana. Wala ako sa mood na makipagtalo sa mga taong kasama ko. Lalo na't sugatan ang puso ko ngayon. Oo, tanggap ko nang kay Papa ikakasal si Alexa pero masakit pa rin. Hindi basta-bastang mawawala ang sakit dito sa puso ko. Dahil si Alexa lamang nag-iisang babaeng nagpatibok sa natutulog kong puso. Hindi nagtagal ay huminto ang van. Nang tumingin ako sa labas ay nagulat pa ako nang mapagtanto na nasa simbahan ako kung saan gaganapin ang kasal nila Alexa. Wait, paano niyong nalaman na ditong punta ko? Di rin namin alam. Basta ang sabi sa amin ni boss, dalhin ka namin dito sa simbahan. Ang mabuti pa bumaba na tayo, pasado 9:00 na. Nagpatianod na lamang ako sa 3 mga lalaki at sumunod sa kanila. Pumasok kami sa loob ng simbahan hanggang sa makarating kami sa kinaroroonan nila Papa. Nang lingunin ko mga lalaki ay palabasan ng simbahan. Naguguluhan akong tumingin kay Papa. Hindi ko maintindihan ang nangyayari, Papa. Sino ba yung mga lalaking yun? Mga tauhan ko sila na inutusan ko para dalhin ka rito. What? Hindi niyo naman kailangan gawin yun dahil pupunta ako rito para saksihan ang pagpapakasal mo kay Alexa. Mahal kita, Papa. At tanggap ko nang si Alexa ang babaeng nagpapasaya sa'yo. No, son. Hindi akong pakakasalan ni Alexa. Ha? Hindi kayo? Sino? Naguguluhan kong tanong kay Papa. Ikaw, Kirby. Ha? Ako? Tanong ko sa aking sarili. Yes, son. Ikaw. Alam ko ang lahat ng tungkol sa nangyari sa inyo ni Alexa. Matagal ko na siyang pinapahanap sa private investigator ko ngunit nalaman namin na nagtungo siya ng Dubai para magtrabaho. Nang bumalik ng Pilipinas si Alexa, sinadya kong makipaglapit sa kanya para makuhang loob niya. Hanggang sa nagkunwari ako na interesado sa kanya. Pero ang totoo palabas ko lang ang lahat dahil gusto kong magkaayos kayong dalawa. Alam ko na mahal pa rin ninyo ang isa't isa, kaya't ako nang gumawa ng paraan para maikasal kayong dalawa. Para sa inyo ang kasal na ito, Kirby, hindi para sa amin ni Alexa. Oh my goodness, Papa, bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Tignan mo tuloy. Labis-labis ang paghihirap ng aking kalooban. Pagrereklamo ko kay Papa ngunit tinapik lamang niya ako sa aking balikat. Wag ako lang ang sisihin mo. Sisihin mo rin pati ang ate Rita mo. Kasi plano namin itong dalawa. Napatingin ako bigla kay ate Rita na aboteng ang ngiti. Hindi ko inaasahan na may surprise sila sa amin na ganito kaganda. Nakangiti kong nilapitan si Alexa at nilahad ko sa kanya ang isa kong kamay. So paano ba yan? Tayo raw ang ikakasal. Papayag ka ba, Miss Alexandra? May magagawa pa ba ako nandito na? Di ituloy na natin. Nakangiti niyang tinanggap ang isa kong kamay at naglakad patungong altar kung saan naghihintay ang paring magkakasal sa aming dalawa. Alexa's point of view. Walang pagsidla ng sayang nadarama ko ng mga sandaling to, lalo na nang matapos kaming ikasal ni Kirby.
Sino bang mag-aakala na planado pala nila Papa Juancho at Ate Rita ang lahat? Kunwari lang pala na inaaway ako ni Ate Rita dahil gusto lang ako nitong subukan kung hanggang saan bang pasensya ko. Sino bang mag-aakala na may happy ending palang naghihintay sa aming dalawa ni Kirby? Ang akala ko, hanggang pangarap na lang talaga na maikasal ako sa lalaking mahal ko. Pero sadyang mabait ang Diyos kasi tinupad niya ang isa sa mga hiling ko. Nang matapos ang kasal namin ay bumiyahin na kami papuntang reception. Habang nasa biyahe ay magkatabi kaming nakaupo ni Kirby. Hawak pa rin niya ang isa kong kamay. I love you, Alexa. Ikaw lang ang babaeng nagpagising sa natutulog kong puso. Unang pagkikita pa lamang natin sa bar ay nakapasok ka na agad sa puso ko. Kung totoo yung sinasabi mo, bakit mo ko iniwan? Bakit mo ko hindi binalikan? Malungkot kong tanong sa kanya. Dahil sira ulo ko, Alexa. Natakot ako sa commitment kaya't pinili kong lumayo sa'yo. Pero habang nasa Amerika ako, walang araw na hindi kita iniisip. Hinahanap-hanap ko ang mga yakap at halik mo. May mga pagkakataon na gustong gusto ko na umuwi para makita ka, ngunit mas nangibabaw pa rin sa akin ang maging malaya. Sorry, Alexa, kung sira ulo ako nun. Huwag kang mag-alala kasi nagbago na ako. Hindi na ako ang dating Kirby na happy-go-lucky. Abay, dapat lang dahil iiwan talaga kita. Natatawa kong biro kay Kirby, bagamat may katotohanan ng sinabi ko. Yun ang wag na wag mong gagawin, Alexa. Bakit naman? Mababaliw ako kapag ginawa mo yun. Gagawin kong lahat para maging mabuting asawa at ama sa magiging mga anak natin. Excited na ako, Alexa, na magkaanak tayong dalawa. Mahal din kita, Kirby. At dahil sa pagmamahal ko sa iyo ay muli kitang pagkakatiwalaan. Pero sana sa pagkakataong to wag mo nang sisirain ang tiwalang ibibigay ko sa iyo. Sa totoo lang ay mahirap nang maibalik ang tiwala kapag ito'y nasira, ngunit mahal kita. Kaya't handa akong pagkatiwalaan kang muli. Thanks, love. Promise hindi ko nasisirain ang tiwala mo sa akin. Salamat naman kung ganoon. Masuyo akong hinalikan sa mga labi ni Kirby, ngunit mabilis ko siyang sinaway. Why? Maktol niyang tanong sa akin. Hoy Kirby, mahiya ka naman, may kasama tayo dito sa kotse. Sorry, hindi na kasi ako makapaghintay pa na maangkin ka, love. Kasi miss na kita. Sa halip na dumiretso kami ng reception, ay sa bahay kami umuwi dahil ito ang gusto ni Kirby, ang masolo namin ng isa't isa. Pagpasok namin ng kwarto ay mabilis niya akong hinapit sa bewang at walang paalam na kinuyumos ng halik sa mga labi. Sa bilis ng asawa ko ay namalayan ko na lamang na tinutugunan ko na ang mga halik niya sa akin. Puno ng pananabik ang mga halik na iginagawad niya sa akin. Halos mapugto ng hininga ko sa paraan ng paghalik sa akin ni Kirby. Isinandal niya ako sa saradong pintuan habang pinapaliguan ng halik ang leeg ko, pababa sa aking dibdib na nagdulot ng iba yung init sa akin. Napasingha pa ako nang bigla na lamang niyang ipasok ang isa niyang kamay sa suot kong wedding gown. Nang hindi makontento, ay basta na lamang niya itong pinunit na kinainis ko. Bakit mo pinunit? Sayang naman yung wedding gown ko. Inis kong wika sa kanya. Nahihirapan kasi ako, Lavi. Huwag ka na magalit. Bibilhan na lang kita ng maraming wedding gown. Gusto mo gawin mo pang koleksyon eh. Inis kong binatukan si Kirby. Ngunit sa gulat ko'y bigla na lamang niya akong binuhat at inihiga sa malambot na kama. Saka umibabaw sa akin. Ready ka na ba, love, sa ating honeymoon? Tanong niya sa akin na may kasamang kapilyuhan. Alam ko kasing may iniisip na naman tong kalokohan. Oo naman. Ikaw ba, ready ka na ba? Siyempre naman. Ako pa ba? I love you, love. Mamahalin kita sa araw-araw ng buhay ko dito sa mundo. I love you too, love. Gagawin kong lahat para maging mabuting may bahay mo at ina ng mga anak natin. Muling inangkin ni Kirby ang mga labi ko. Ngunit sa pagkakataong to ay banayad na mga halik na ang pinagkakaloob niya sa akin. Malaya niyang pinaglakbay ang isang palad sa aking kabuuan na nagdulot ng kakaibang pakiramdam sa akin. Napaliyad na lamang ako nang sambahin niya ang buo kong katawan.
Ilang sandali pa'y tuluyan na ngang napag-isa ni Kirby ang mga katawan namin hanggang sa marating namin ang kaligayahan na walang hanggan. Ilang ulit niya akong inangkin hanggang sa makatulog na lamang kami sa sobrang kapaguran. Kinabukasan ay tanghali na akong nagising. Nilingon ko sa aking tabi si Kirby ngunit wala na siya. Tanging 3 pulang rosas ang nakita ko. Kinuha ko ito at dinala sa aking dibdib habang kinikilig na parang teenager. Pakiramdam ko tuloy ay nasa ligawan stage pa lamang kaming dalawa. Makalipas ang 1 linggo ay niyaya ko ni Kirby na lumabas. Nagpunta kami rito sa Alabang sa isang napakagandang bahay. Napahanga ako nang makitang loob ng bahay, lalo na sa mga kagamitan na lahat ay mamahalin. Ang ganda naman ng bahay na to, love. Pero wait, kaninong bahay nga pala to? Sa atin ang bahay na ito, love. Simula bukas, dito na tayo titira. Dito tayo bubuo ng isang malaki at masayang pamilya. Talaga? Sa atin ang bahay na ito? Naniniguradong tanong ko kay Kirby. Yes, love. Sa totoo lang matagal ko na itong pinagawa. Pero nahinto kaya't halos katatapos lamang nito 2 weeks ago. Kinilig naman akong bigla sa nalaman ko mula kay Kirby na bahay na namin ito at dito kami bubuo ng malaki at masayang pamilya. Kinabukasan nga ay lumipat na kami mag-asawa sa bago naming bahay. Walang pagsilya ng tuwang nararamdaman ko ng mga sandaling to. Dahil ito na ang simula ng bagong buhay na tatahakin naming mag-asawa. Ginawa kong lahat para maging mabuting may bahay ni Kirby. Lahat ng pag-aalaga ko nang sa ganun ay hindi siya magsisi na akong pinakasalan niya. Makalipas lamang ang 6 na buwan ay nalaman namin na buntis ako sa aming panganay na anak. Halos magtatalon sa sobrang tuwa si Kirby. Daig pa nitong nanalo ng jackpot sa loto. Simula nang malaman ni Kirby na buntis ako ay todo alaga niya ako. Bukod ron ay kumuha pa ito ng private nurse na mag-aalaga sa akin. Ayoko nga sana ngunit nagpupumilit pa rin si Kirby kaya't hinayaan ko na lamang. Nang dumating ang kabuanan ko, ay halos ayaw niya nang umalis sa tabi ko. Love, kaya ko naman ang sarili ko. At saka may private nurse naman ako, hindi ba? Reklamo ko sa kanya. Kahit na love, mas maganda pa rin kung nandito ako sa tabi mo. Gusto kong makita kapag ilalabas mo ng anak natin. Hay nako, bahala ka na nga. Isang araw, dahil day off ng private nurse ko kaya't si Kirby nang nag-asikaso sa akin. Kahit anong pigil ko'y ayaw talagang paawat. Katatapos ko lamang maligo nang bigla na lamang sumakit ang tiyan. Kaagad kong tinawag si Kirby. Nakita ko sa mukha niya ang labis na pagkataranta nang makitang tubig sa pagitan ng mga hita ko. Love, manganganak na ako. Nahihirapan kong wika sa kanya. Ha? Ngayon na ba? Diba, sa makalawa pa? Oo nga pero masakit na talagang tiyan ko eh. At may lumabas na parang tubig sa akin. Love, dalhin mo na ako sa ospital. Okay, dadalhin na kita ng ospital. Relax ka lang, ako bahala sa'yo. Natatawa na lamang ako habang pinagmamasdan ng bawat kilos ni Kirby. Tarantang-taranta ito. Inalalayan niya akong makababa ng hagdanan hanggang sa makasakay ako ng kotse. Love, bilisan mo pa. Lalabas na talaga si baby. Ano? Lalabas na siya? Pigilan mo muna love, malayo pa tayo eh. Natataranta niyang sagot sa akin. Ano ka ba naman Kirby? Hindi ko ito pwedeng pigilan dahil lalabas na nga. Naiinis kong tugon sa kanya. Sobrang bilis na nga ng takbo natin eh. Baka maaksidente pa tayo. Napapakamot pa ito ng ulo. Hindi ko na talaga kaya. Ihinto mo ng sasakyan love. Dali! Bakit? Basta't ihinto mo! Sigaw ko sa kanya sa nahihirapang boses. Nang maihinto niya ang kotse, tinawag ko siya. Bagamat nagtataka si Kirby ay binuksan pa rin itong pintuan. Love, lalabas na talaga si baby. Hindi na tayo aabot ng ospital. Kung ganun ang gagawin natin, tatawagan ko ba yung doktor mo? Hindi. Ha? Sino nga magpapaanak sa'yo? Sino pa edi ikaw? Bilis kumilos ka na dali. Pero love, hindi ako marunong magpaanak. Ang alam ko lang gumawa ng bata. Puro kabiro eh. Bilis na kasi dali.
Umiri ako ng ilang beses hanggang sa maramdaman ko na malapit nang lumabas si Baby Andre. Nakikita ko na yung ulo ni Andre. Iri ka pa, love. Isang malakas na ere. Sinunod ko ngang sinabi ni Kirby. Hindi nagtagal ay narinig ko na ang sunod-sunod na pag-iyak ng Baby Andre namin. Love, nailabas mo ng normal ang anak natin. Masayang wika ni Kirby habang pawis na pawis ang buong mukha nito. Salamat, love, at hindi mo ako pinabayaan. Siyempre naman dahil mahal na mahal kita. Kayo ng anak natin ang buhay ko. Wala na akong mahihiling pa sa Panginoon dahil ibinigay niya na sa akin ang mga hiling ko. Ginawaran ko ng halik sa mga labi ang asawa ko. Tanda ng walang hanggang pagmamahal ko sa kanya. Wakas.